Ang unit ay MIUI 125. Binaklas, itaas mo kuya. Binaklas ni Dayang Mechanic yung starter motor dahil bagal umikot. So ang kailangan lang daw ay linisan lang daw niya dahil sobrang dumi na, at saka yung armature. Ayan, ayan, marami ng carbon. Kita mo? Kita mo kuya? Ayan. So linisan lang, maintenance lang. So dito tayo sa isa, sa Honda Click 125. Ang reklamo ng may-ari ay madali lang daw maubusan ng coolant. Ayan, ubos lagi daw yung coolant. Takbo lang ng ilang kilometro, nag-indicate sa dash yung temperature. So ang ginawa nila, biyahe ay may baon na ulan. Ayun. Then pumunta dito kay Mechanic 2001 para ipacheck. Then yung natingnan ko ay pinaiwan ko na lang muna yung motor. Sabi ko admit muna to isang 1 day. So analyze lang bakit madaling maubos yung coolant. Observe lang natin kung mayroong tagas, kasi cause din yun bakit maubos yung coolant. Wala namang tagas. So ang gawin lang muna natin ay buksan ko lang muna tong sa oil para matingnan una yung oil. Tingnan ko muna yung oil. So pure pa naman, walang halong tubig or coolant. Then ito wala nang laman, oh. Then itong cap ng radiator, observe natin. So mayroon naman dahil dinagdagan nila. So paanda rin lang muna natin, then observe. Ayan. Hindi natin makita dahil kulang. Pandarin lang muna ng pandarin. Ayan. Umangat na yung tubig. Kung nakita nyo, paangatin pa natin. Observe ko lang yung tubig sa radiator o yung coolant. Yan, tingnan nyo na lang. Bago tayo magbaklas, ang kailangan alam na natin kung anong problema, para sigurado, hindi yung baklas para hanapin yung problema. Ang importante, alam mo yung problema ng makina, saka mo pa baklasin para sigurado. Paandarin ko lang muna, painitin. Ayan, umangat na yung tubig or coolant. So sa camera medyo lapit lang muna natin. Ayan.
focus. Kailangan ang napansin ay tumatalon-talon yung tubig. Ayan. 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 May bubbles. Ayan. So, indication na may problema o may leak yung cylinder head gasket. Ayan. Yung maliit, ayaw no? Hindi pa masyadong mainit pero ayan, kita. May mga bubbles. Nag-air bubbles. Ayan. Then ayan. Tumatalon yung ano. Hindi masyadong makita sa camera. Ayan, nakita na. Ayan. Ayan. Parang may mga ano, yan nakita. Ayan. Yung mga bubbles. So ang ibig sabihin ay may leak yung cylinder head gasket. So final, ang problema guys ay cylinder head gasket. So kailangan tayong magbaklas ng cylinder head. Tingnan natin yon, cylinder head kailangan palitan ng bago. At ma-inspection natin yung cylinder head. Tingnan natin yung surface, bore at saka yung cylinder head. No? Para siguradong lapat na lapat yung head sa bore. Ipit maipit, siguradong ipit na ipit yung cylinder head gasket para walang leak. Ayan. Ganun lang kadali. So kailangan lang talaga, gaya ng sinabi ko, huwag magbaklas ng makina huwag hindi mo alam yung problema. Alamin mo na yung problema saka pa magbaklas. Ayan. So maliit lang yung leak, hindi gaano. Ayan. Pero kailangan siyang palitan. Dahil katagalan yan ay cause yan talaga ng overheat. Kasi yung pressure ng makina ibabato dyan dito sa cooling system. So ubos talaga yung coolant natin kasi mauubos yan. Ayan. So, thank you so much. This is your Mechanic 2001. Sa lahat ng mga subscriber, lagi kong sinasabi, thank you so much sa inyong suporta. Sa mga viewers, salamat din sa inyong panonood. At sa hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Ang unit pala ay Honda Click 125. Basta't may radiator, ganun lang mag-diagnose, no? Maclay 125, may Yamaha, Mio, basta't may ang makina ay water cooled, no? May radiator, yan talaga yan. Ayan. Kitang-kita na. So hindi ko na lang ipakita kung paano pagbaklas, pagpalit. Ito na lang muna yung video kasi pag troubleshoot, no? Yan, kitang-kita na. Uminit na kasi yung makina, nagliparan na yung tubig. Ayan. Yung bubbles, oh. Nagliparan na. So, ganyan lang. Dali. Sa
mga naka-click pala o naka-inmax, kung ano, pag ganito ang mangyari, so alam niyo na cylinder head gasket ang sira. Huwag nyo nang patagalin, ipagawa nyo na sa trusted yung mechanic para hindi lumala at hindi ka magagastusan. Ayan. Thank you so much. Ito na yun, kita yung ginawa natin. Ang problema ay yung cylinder head gasket. Kita naman kanina sa video sa radiator. Yan. So ang ginawa lang natin ay top overhaul. Palit lang tayo ng cylinder head gasket. Minumodify na rin natin, upgrade para gumanda yung flow ng coolant. So mamaya ikabit na yung throttle body. Yan. Then try natin banda rin. Okay. Ito na yan guys. Tapos na ma-assemble lahat. At binalik na ang lahat. Ang problema ay yung head gasket. Minumodify na lang plus kunting iwas tagas, iwas leaking. Okay, observe natin uli yung radiator. Andyan, puno na. Hindi ko muna nilagyan yung reservoir para hindi mapuno kasi open, wala yung anong cap. So start, unang start. Ayun, medyo kanina late lang ang bubbles, ngayon ayan, wala nang nagliparan o talsik ng tubig. Ayun oh, wala nang talsik. Kanina nagliparan o talsikan yung tubig, coolant. Ngayon wala na. Mainitin lang muna. Ang coolant ay nagsasaykol agad dahil may binaypas na tayo. Continuous na ang circulation ng coolant. Yan. Yan. So tingnan ko lang muna, hayaan lang kung mayroon pa bang nagbula-bula o nagtalsikan yung tubig. Kung mayroon pa, di backjag tayo. Painitin lang ng painitin muna para malaman natin kung umubra ba yung diskarte. Ito, coolant ang ilagay natin. Tapos na tayong nag-flashing. Then ayan. Pagkatapos paandaran natin ulit. Then maglagay na tayo sa reservoir. Sige, andar. Okay. Start. Ayan. Kita na yung sige, rev mo. Nagpuga po ng konti. Ito na.
Ang gamit natin ay yan, 960 kilometers. Para makita natin. Kung nakita nyo ay continuous yung cycle ng ulan. Dahil minumodify na natin yung bypass na para ikot-ikot diretso yung ulan. Circulation niya ay continue para iwas na overheat. Hindi na natin antayin na pag uminit na ay saka pa magbukas si turbo. Ito dire-diretso na. So kung napansin, wala nang talsikan, wala nang liparan ng ulan. Ayan na. So painitin lang natin, then observe natin kung walang tagas yung mga hose na nakakabit sa cylinder head. Nakakabit din sa block, saka dito sa radiator. Observe lang natin. Una, ito walang tagas. Yung sa fuel pump, water pump ay walang tagas, pareho. Kung sa baba, sa block ay wala. Sa drain plug wala rin. Ayan. Dito naman sa taas ay wala tayong nakita, pero painitin lang natin, baka pag uminit ay saka na maglilit. Painitin lang natin yung makina. Ayan, ang ganda ng cycle ng ulan. Ayan, kung titingnan natin, i-read ko. So test natin, gamit tayo ng multi-tester. Test natin yung init ng makina. Dito lang siguro to para makita. Ayan. Ayan. Set lang natin sa degree Celsius. Sana. Ayan. So ang temperatura ay 35 dahil mainit. Ayan. Dito natin itabi. So naglalaro siya ng 46. Ayan, dito yung dito tayo banda sa liig mismo ng radiator ay 52. Medyo nangalahati na. Dito tayo sa bore. Dito tayo sa baba. Ayan. Lagay lang natin dito. So malamig siya, 41. Pero dito tayo sa taas, ayan, 44, 45, 46, 47, 48, naglalaro. Pag dito sa baba, yung higop, 45, 46. Dito tayo mismo sa water pump. Ayan, sa water pump ay 63, 65. So mainit na yung makina, sobra na sa kalahati. Then dito tayo sa bore, lagay natin sa bore mismo. Ayan, lagay natin sa bore, 64, 65. Maganda yung temperatura. Dito naman tayo sa mismong taas ng throttle body. Ayan, 53. Dito tayo mismo sa coolant. Ayan, tingnan natin, ibabad natin to kasi ang engine coolant temperature sensor ay yung coolant talaga. Dito tayo sa coolant, 72. Yan, mataas na.
ang operating temperature 80, 90, 100 plus to 110, 15 o 18. Tingnan natin yung ano, radiator 108. Ayan yung kaya. So ang termo ay magbukas, hindi natin alam, siguro 90 to between 90 to 100, lagpas pa magbukas ang termo. Pero ito bypass na tayo, papalo lang ito ng 80 to 85, 90. Yan, maganda. Pag itaas natin dito tayo, ayan, accurate talaga. Ayan, 70 to. Ayos na. Kanina lang to. Pag i-rev natin, tingnan natin kung anong advantage pag naka-rev siya. Ibabad natin to. Ayan. Suksok natin yan sa loob. Tingnan natin 73 yung temperature. Ayan. Hawakan ko lang. Then i-rev natin. Dahan-dahan. Aha. Sige, nakababad yung tester natin, thermo tester. Sa kulat, i-rev mo dahan-dahan. Yan. Ayan. Permit. So tapos na tayo. Isara na at maglagay na ako ng coolant dyan sa reservoir. Dyan. Tapos takpan na to. Takpan muna bago to lagyan ng coolant. Tapos na yung pag overhaul na ang problema ay overheat. Ayan. Medyo ginabi si Mechanic 2001 dahil pinapatuyo pa yung mga yung sealant na sinilat ko, si modify, then customize pa yung ano natin, bypass pa. So ayan, ay yung isa kong kasama, so yung mechanic ay ginagawa pa. Ayan. So asa na yung ano, radiator cap? Asa na yung cap? Dito lang. Takpan na natin to. Ayan. Kailangan masarado na. Ayan. So tapusin na natin yung video, medyo mahaba na. Sa mga naka-Honda Click, yun talaga ang ano, mag-overheat, lalo na pag hindi silip tong reservoir. So madali lang, kailangan lang ng modify dyan sa ano. Saka yung gasket kailangan din i-modify, bypass, para gumanda yung cooling system ng makina. So anyway, this is your Mechanic 2001. Laging nagsasabi na salamat po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Salamat sa inyong suporta. Sa mga viewers, salamat din sa inyo.
mga hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2000. Salamat. Salamat sa inyo. Okay, close na to ka. Close case na. Ikabit na natin itong mga cover sa gilid para maya maya ay magsarado na tayo ng magsarado na tayo. Dito pa si Dayang Mekaniko nag-test pa. Isang ikot pa pasada bago natin to tingnan natin o wala bang leaking. Kailangan talaga yan bago isara, no? Banda rin yung makina, abutin ng mainit na yung makina, then check lahat ng hose na nakakabit sa radiator to cylinder head, then doon sa sa block. Kailangan walang tagas kasi pag may tumagas, delikado. Ayan. Okay. Thank you so much. Ito, lalagyan na to kuya. Thank you so much sa lahat. Good evening.